Kasalukuyang nasa Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada matapos ilabas ang arrest warrant para sa kasong plunder. Walang piyansa yan, kaya siguradong sa kulungan siya magpapalipas ng magdamag. At bago sumuko si Senator Jinggoy, naghain ang kanyang kampo ng mosyon para ibasura ang kanyang mga kaso. Live mula sa Sandigan Bayan, nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Camille, ano na ang update ngayon kay Senator Jinggoy at anong ina-expect natin mangyayari sa mga susunod na oras? Dumating na nga dito si Senator Jinggoy Estrada para dun sa tinatawag na return of warrant. Yan ay matapos nga niyang sumuko at nagtungo nga siya dito sa krami. Pero Julio Cheryl, bago nga ilabas yung warrant sa kanya, ay naghain pa siya ng urgent motion at kautelam at giniit nilang may pagkukulang sa legal na basihan at proseso sa pagkakasampa ng mga kaso laban sa kanya. Sabi ng kanyang kampo, kulang o questionable raw ang basihan ng parata kaya dapat muna itong suriin. Ang mabigat din nilang hinihiling ay i-dismiss o ibasura ang kaso with prejudice. Ibig sabihin, gusto nilang permanenteng ibasura ang mga kaso at hindi na pwedeng hilain ulit. Kung hindi raw sila pagbibigyan dito, may second option na hinihingi ang kampo ni Senator Jinggoy. Yan ay ang pansamantalang pagtigil sa pag-usat ng kaso tulad ng pagdinig. Pinababalik din nila sa ombudsman ang kaso para muling imbestigahan o tapusin muna ang preliminary investigation. Ipinunto rin niyang hindi niya siya umiiwas sa kaso, hindi naninindigan lamang sa kanyang karapatan. Sa kabila nito, inilabas na nga ng Sandigan Bayan 5th Division ang warrant of arrest matapos hindi katigan itong motion ni Estrada nitong Biyernes. Nag-ugat ang mga kaso sa isinampa ng Office of the Ombudsman dahil sa umano'y illegal budget insertions at 573 milyong pisong umano'y kickback na nakuha ni Estrada sa mga flood control project ng DPWH. Non-bailable ang mga kasong isinampa kay Estrada. Sa ngayon, wala pang desisyon yung korte sa omnibus motion na inihain ng kampo ni Estrada. Pero hinimok na Estrada ang korte na ikonsidera yung mga mosyon na inihain niya at muling paimbestigahan ang isinampang kaso sa kanya at ibalik ang case information sa ombudsman. Gate ng kanyang kampo nitong Biyernes lang sila nakatanggap ng kopya ng resolusyon ng Office of the Ombudsman sa ugnay ng kasong plunder. Nararapat lang daw na mapagbigyan siya ng pagkakataon na gamitin ang legal na remedyo bago umaksyon ang korte sa kanyang kaso. Gayunman, handa raw ang senador na harapin ang kaso at patunayan na wala umanong katotohanan ng mga aligasyon sa kanya. Sa katunayan, 3 pleadings nga itong inihain ng kanyang mga abogado. Ngayon, Julio Cheryl ay naka-standby na ang media dito dahil anytime ay na dito sa court. Itong si Senator Jinggoy Estrada kasama ng senador yung kanyang mga anak at kanyang mga abogado. At hinihintay natin na makumpirma kung after nitong return of warrant ay agad na ba siyang dadalhin sa Quezon City Payatas Jail. Ito, Julio Cheryl, yung designated detention facility para doon sa mga akusado at individual na pinasuhan kaugnay ng flood control scandal. Maidagdag ko na lang din, Julio Cheryl, kasama rin sa mga pina-aaresto ng korte sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at 2 pang DPWH engineers sa sina Daniel Cesar Fortuna at Manny Bolusan. At kanina nga rin na Julio Cheryl, dumating din dito itong si Fortuna sa Sandigan Bayan at wala pa tayong konfirmasyon sa ngayon agad na nga ba silang dadalhin sa kulungan. Julio Cheryl. Sorry Camille, clarify lang natin. So sigurado na after dyan ay diretso na si Senator Jinggoy Estrada sa Quezon City Payatas Jail. Yes, Cheryl, yan yung naging commitment order ng Sandigan Bayan na 5th Division. No? Kanina natanong natin yung clerk of court at sinabi nila na dyan na nga dadalhin. Actually, Cheryl, hanggang alas 5 lang, in fact 4:30 lang ang Sandigan Bayan pero hinintay talaga nila na dumating dito si Senator Jinggoy para doon sa return of warrant. Ngayon, hinihintay din natin, Cheryl, no, kung dadalhin din ba rito si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dahil kasama rin siya sa nag-surrender kanina, iwalay siya na pumunta sa krami, sa CIDG para nga isurrender yung kanyang sarili. Julio, Sherry. Camille, nandoon din, di ba? Si Senator Bong Revilla.
pareho sila ng city jail na pupuntahan. Yes, Sherry, posible nga na magkasama sila sa iisang kulungan dahil gaya nga nung nasabi ko kanina, itong Quezon City Payatas Jail, yung designated detention facility yan para nga doon sa mga kinasuhan kaugnay ng flood control scandal. Pero Cheryl, maidagdag ko na lang din, no, kanina nung nag-briefing itong si Interior Secretary John Vic Remulla, ang sinasabi niya ay hindi daw nag-surrender itong si Senator Jinggoy pero inaresto daw siya nung nagpunta kanina si Interior Secretary Remulla dun sa Senado. So yan yung gusto nating hintayin na makuha ng reaksyon ang kampo ni Senator Jinggoy dahil kanina nung bago siya umalis ng Senado ay mayroon din siyang nilabas na statement doon at sinasabi nga niya na ang gagawin niya ay susuko na lamang siya. Pero kanina doon sa briefing ni Interior Secretary John Vic Remulla, ang iginigiit niya ay hindi daw siya nag-surrender kundi inaresto. Julio, Sherry. Camille, sabi mo rin kanina, naghain ng motion ang kampo ni Senator Jinggoy para nga ibasura lahat ng kaso niya. Kailan ini-expect na didesisyonan yun? Ako, Cheryl, yan ang aabangan natin, no, kung agad na bang ma-actionan itong mga motion niya. Kasi if you will remember, Cheryl, meron ding hiwalay na draft case itong si Senator Estrada sa second division naman. At kanina ay naglabas na nga sila ng calendar at bukas ay meron ng arraignment. Magsisimula na yung arraignment para yan sa kasong draft ng second division at posible rin na matalakay na rin dyan sa arraignment itong mga omnibus motion na inihain ng kampo ni Senator Estrada. Ngayon naman dito sa 5th division, dahil ngayon pa nga lang na ginagawa yung return of warrant, hihintayin pa natin kung agad din bang mas-schedule o mailalagay sa calendar yung mga susunod na hakbang. But normally, arraignment niya gaya nga nung ginawa nung second division. Sherry. Camille, non-bailable, no? Itong kasong plunder, meron bang planong iapila ang mga abogado ng senador para ito ay malusutan? Kumbaga, they go around the law para mabigyan ng bail itong si Senator Jinggoy. Posible ba yun? Yes, Julius, kahit naman na non-bailable itong kasong plunder na isinampa kay Senator Jinggoy Estrada ay pwede pa rin naman silang maghain ng petition for bail gaya ng ginawa ni dating Senador Bong Revilla na nasasangkot nga din sa flood control scandal. At binigyan din nga rin ng kanyang ang abogado ni Senator Estrada at maging ang senador mismo na i-exhaust niya lahat ng legal remedies para nga i-exercise yung kanyang karapatan sa due process at depensahan itong kaso. Yun nga rin yung ginigiit na kaya nga raw siya sumuko dahil handa siya harapin itong kaso at depensahan yung kanyang sarili dito nga sa mga alegasyon. Camille, singit lang natin, no? Base sa observation mo dyan, kumusta ang lagay ni Senator Jinggoy? Or may nabanggit ba ang kanyang mga lawyers dahil di ba meron siyang iniindang sakit sa tuhod na gusto niyang paoperahan? Alam mo, Julius, nung Friday, nung nag-cover din tayo sa Sandigan Bayan, ay napansin namin na tila iika-ika nga maglakad yung senador. Pero ngayon, dito sa pagdating naman niya rito, ay mukhang normal naman yung paglakad niya. Although medyo mabagal nga lang, but because he is surrounded by his children, andyan din yung mga taga-CIDG, pero bakas dun sa kanyang mukha yung kanyang kalungkutan nung pagpasok niya dito sa kote. So yun nga, Julius, nakaantabay tayo dito kung makakapagbigay ng maikling mensahe yung kanyang abogado or even mismong si Senator Estrada. Julius. Sige, abangan namin ang mga update dyan. Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.